Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan dyan, Miss TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa. Right, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng mga taong matibay ang pananampalataya. So kung kahapon diniscuss natin itong si Gideon na 135,000, tinalo nila, sila ay 300 na katao lang. Yan guys, natalo nila dahil sa pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. So ngayon naman itong si Job guys. Kung maalala niyo itong si Job, medyo mahaba yung kwento nito pero i-summarize lang natin. At itong si Job guys, marami nang binago ng buhay. Kung dumaranas ka ng matinding pagsubok, mabigat ang iyong problema, subukan mo, basahin mo ang Old Testament guys, itong sulat ni Job. So yun guys. So si Job guys, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So 10 yung anak niya. Tapos nung time na yon, siya yung pinakamatuwid na tao, matibay ang kanyang pananampalataya at may takot sa Diyos. So bukod doon, marami siyang mayaman siya nung panahon na yon, multimillionaire siya. So meron siyang 7,000 sheep o mga tupa, 3,000 camel, 5,000 oxen at 500 donkey. So sa panahon natin yun, kung may hambing siguro sila yung mga kilalang mayaman dito sa ating bansa. Kasi nung panahon na yon, siyempre yung basihan ng yaman sa dami ng inaalaga ang mga animals. Yan. So, sa ngayon siguro sila ang mga ka-level nito, sila Manny Villar, Henry C., di ba? Mga Ayala, mga ganyan. Talagang mayaman na mayaman sila nung panahon na yun. So, one time big time millionaire talaga sila. Billionaire talaga sila. So, isang araw, itong si Satanas, sinyalis ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya ang sabi ni Lord, tignan mo, Satanas, sabi niya, itong anak kong si Job ay nahihiba to. Isang matuwid na tao at may takot sa akin. Ayan ang sabi ni Lord. Pero sumagot naman itong si Satanas, sabi niya, kaya lang may takot sa iyan at matuwid dahil pinagpapala mo sabi niya, pinayaman mo, ang dami niyang kari-arian, milyonaryo siya, paano ba namang hindi magpapasalamat sa iyo? So, subukan mo, sabi niya, tanggalin mo lahat ng yan. Tignan ko lang kung di ka susumpain. So, si Lord, nag-call sa kanilang kumaga parang deal to eh. So, pinayagan ni Lord, ang sabi kasi ni Satanas, subukan mong gawin mo lahat yan at may gagawin ako sa kanya, siguradong isusumpa. Sabi ni Lord, challenge niya, sige, gawin mo lahat, pero wag mo lang kukunin ang buhay niya. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin, dahil yun ang plano ng Diyos, para sabi niya kay Satan, sige, para makita natin kung gaano ito ka-faithful sa akin. So, yun na nga. So, isang araw, guys, yung 10 anak ni Job, lahat yun, sabay-sabay na namatay. So, imagine mo, 10 anak mo namatay ka agad, di ba? Yung mamatayin ka nga lang ng isang mahal sa buhay. Di ba? Mapamagulang mo yan, kapatid mo yan, best friend mo yan. Napakasakit na guys, halos hindi mo matanggap kung bakit nangyari. Kahit alam naman natin na lahat tayo mamamatay, pero sa ganung sitwasyon, napakabigat. 10 anak mo mamamatay sa isang araw pa guys, ganun. So, pagka matay ng 10 anak niya, sumunod naman yung lahat ng mga alaga niya. Yung 7,000 tupa, yung 3,000 camel niya, lahat ng ari-ari ng mga alaga, lahat yun namatay guys. Pinatay lahat ni Satanas. So again, linawin lang natin, hindi ang Diyos ang may gawa nito, si Satanas. China-challenge ng ating Panginoon Diyos. So yun, sumunod yun. Hindi pa na-content itong si Satanas, tinanggal na lahat, kayamanan niya, yung anak niya, walang-wala na siya ngayon.
At hindi lang yun, nagkaroon pa siya ng sakit sa balat mismo. Parang ketong nung araw na yun. Na nasusugat yung buong katawan niya pero hindi gumagaling. Ganun siya. So kung iisipin mo, matindi, di ba guys? Nawalan na ng anak, nawalan na ng kayamanan, at ngayon may maluba pa siyang sakit na hindi gumagaling. Kaya nga itong si Satanas, ginamit din kanyang asawa. Sabi niya yung asawa niya, pinasukan siya ni Satanas, sabi niya, Job, sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Sabi niya, magbago ka na ng isip kasi nga, nakita mo naman nangyari, di ba? Halos iniwang kanya. Parang ganun, kasi siyempre masasabi siguro ng asawa niya, dahil nakikita niya, naaawa niya sa mismong asawa niya. Pero ganun pa man ang sabi ni Job, napakalakas talaga ng pananampalataya. Sabi niya, hindi eh. Matibay ang relasyon ko sa Diyos. Sabi pa niya sa asawa niya, sa kasaganaan mo lang ba mamahalin ng Diyos, di ba? Dapat tanggapin mo rin kahit sa kahirapan. So napakatindi guys talaga ng pananampalataya nitong si Job. So yun, pagkatapos nun guys, talagang ano na siya, latang-lata na siya, inahina na siya, wala nang lumalapit sa kanya kasi nga may sakit na siya, di ba? So nung time na yun na may sakit siya, ang sabi ng Diyos, kita mo, tapat pa rin at malakas ang pananampalataya, ang pananalig sa akin ng aking anak, sabi niya. So sabi niya naman ni Satanas, susumpahin ka rin yan. So kalaunan guys, na nanumbat din itong si Job sa Diyos. Pero hindi niya sinumpa o hindi siya minta. Siguro, naglalabas lang ng emotion na dahil bakit nangyari, di ba, isa ako matuwid na tao, sinusunod kita, wala naman akong ginagawang masama, bakit nangyari at tinayaan mo? So, ang tanong, yun ang tanong niya sa Panginoon. Sumagot ng Diyos, sabi niya, ako makapangyarihan ako, o gumawa ng langit, ng lupa, ng bituin, lahat ng nakikita mo, kahit ikaw ay galing sa akin, makapangyarihan ako, sabi niya. So, sa kabila niyan, itong si Job, sinusumbatan ng ating Panginoon, lalo siyang kumapit. Lalo siyang kumapit sa kanyang narinig. Mismo sa ating Panginoon, ang kanyang sinabi. So, para nakonsensya pa sa bakit sinusumbat niya itong si Lord. So, yun na nga. Sa kabila na nangyari sa kanya, guys, kumapit pa rin sa Diyos. Nagtiwala siya. Hindi na nasiraan ng loob. Pinanghinaan siya, oo, nanumbat nga siya, di ba? Pero hindi siya bumitaw sa ating Panginoon kung paano siya manalig. So, pagkatapos nan guys, dahil napakita ni Job sa ating Panginoong Diyos na talagang matibay ang pananampalataya. Tapat talaga siya. Pinanginahan man, nanumbat man, pero kumapit pa rin siya. Yung pananalig niya ang nangibabaw. Kaya nga, ang sabi ni Lord, nung nasabi nung kay Job, itong si Job lalong lumakas. At yun na nga, napagtagumpayan niya ang kanyang mabigat na pagsubok sa buhay. Namatay ng anak, nawala ng lahat, nagkaroon pa ng malubhang karamdaman, halos iwanan din ng kanyang asawa, pero kumapit pa rin siya sa Diyos. So, yung huling kwento ng kanyang buhay, guys, alam niyo kung ano nangyari pagkatapos nun, pinagpala ulit itong si Job. Dinobli niya, guys. Yung 10 anak niya, binalik ng Panginoon Jesus. Binalik niya. At yung mga anak niya na napakaganda. Sa lupain na yun, sila yung pinakamaganda at pinakagwapo. Bukod doon, yung mga alaga niyang namatay na 7,000 tupa, di ba? Yung mga 3,000 camel, yung mga donkey niya, dinobli lahat yun. Naging 14,000, naging 6,000. Lalo pang pinagpala kasi lalong nasubukan si Job. At napatunayan na talagang matindi ang kanyang pananalig sa Diyos. Matapat at matuwid na taong itong si Job. So, kaya nga yun guys, ito yung lesson sa atin ngayon. Gaano mang kabigat ang ating problema, matinding pagsubok man, di ba? Sa hirap man, ginawa guys, sabi ni Job, ay isang modelo
sa ating mga tao na kailangang sundin ng kanyang yapak dahil nga sa pinakitang halos mawala na lahat sa kanya. Diba? Mawala na lahat sa kanya pero nananatiling maging matibay, matatag at ang pananalig sa Diyos hindi nagbago. Lalong kumapit at nanampalataya. So yun pang ating pagdasal, nasa kabila ng lahat ng problema, ialay natin sa Diyos. Ibigay natin ang lahat ng ating mga problema. Mabigat man yan o hindi, ibigay natin. Dahil sa siyang lahat ng pinagmulan nito, sa kanya lahat ng nanggaling. So sa kanya natin to ialay kahit ng ating buhay. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa Bible verse na kami pinag-aralan ngayon. Sa lesson na to, Lord, nakagaya ni Job, Lord, kahit mawala ng lahat, Lord, patuloy pa rin ang pagkapit sa iyo. Tulungan niyo po kami lalong matibay ang pananampalataya, magtiwala sa iyo, manalig sa iyo, Lord, para malagpasan din namin, mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na mabibigat na darating at dumating na sa aming buhay. So sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, matagal mang hindi ma-answer prayer, kung ikaw ay may cancer, stage 4, bedridden ka, at kung ano pa mong karamdaman mo na nagpapahirap sa iyo, ganun din sa financial at sa relasyon, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Pero kung manalig ka, patuloy na magtiwala sa Diyos, patuloy na kumapit sa Kanya, tsak yun ay ibibigay at higit pa doon sa hinihiling mo. So tayo po yung manalangin. Lord, bless niyo po kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na may matinding karamdaman doon. May cancer na stage 4, bedridden, at kung ano pa mga sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Iunat niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay, Lord. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po ang magandang relasyon. Ganon din po, Lord, sa pinansyal na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng ulam, pamasahe, pambangon sa mga anak, pambili ng gamot, pambayad ng bahay, kuryente, tubig, at kung ano-ano pang gastos nila. Iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay para sa aming mga kabuhayan. So, natin yung niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Thank you very much po.